At taga Dumala, sorry. Magandang umaga po sa ating mga nagigiting na mga bayani nandito araw-araw, lalo-lalo na po natin nagad ng maiso. Talaga si Tatay Digo kami lahat, mga anak ni Tatay Maray. Ang magandang umaga po sa lahat, lalo na sa ating mga kapulisan. Maraming pong salamat, nandyan po kayo lagi, nagbabantay sa amin. Maraming pong salamat, sir. Kaya sir, salamat po. Maraming pong salamat, magandang umaga po sa ating minamahal ng mga taga-Supreme Court. Maraming pong salamat at nabigyan ako ng pagkakataong magsalita dito sa inyong harapan. Mga justices po namin. Lapit na kayo. Maawa po kayo sa amin. Ako po ay isang OFW. 23 years po ako sa ibang bansa. Sa loob ng 23 years sa ibang bansa. Mahirap na natrabaho doon pero okay lang dahil nakakatulong kami unang-una sa pamilya namin, sa angkan, lalong-lalo na sa itiyan ng ating bansa. Okay lang po. Kabila. Tawagan Pero natin. sa lahat ng administrasyon, magdabaan, ito na po ang pinakamabigat na administrasyon sa lahat ng mabigat. Hindi na po ito mga tarungan. Kaya maawa po kayo, aming Supreme Court, ang kataas-taas na hukuman ng bansang Pilipinas. Dinggin niyo po ang aming sigaw, ang sigaw ng taong bayan, ang sigaw ng mga OFW. Maawa po kayo sa amin. Nagmamakaawa po kami, naninikluhod po kami. Sa inyong lahat po nandyan ngayon, maawa po kayo. Alam niyo po ba? Siyempre, hindi ko pagkakaila. Suot-suot ko po itong damit ni Tatay Digo. Bakit po? Bakit? Una sa lahat, kami na nasa ibang bansa. Unang-una po kami nakatikim ito na kamo sa loob na mahabang panahon. Ramdam na ramdam. Lalo ating mga kababayan mga antumente. Papauwi po sila ni Tatay Digong. May repatriation po. Ngayon, may gera na lahat-lahat. Walang repatriation. Walang tulong galing sa gobyerno. Walang gobyerno tumutulong sa mga OFW. Nasaan ang Pangulo? Asaan po kayo, President Bongbong Marcos? Hindi po namin kayo makikita. Ay, maawa naman po kayo. Hindi po lingid sa aming mga kaalaman na sa ibang bansa, sa ibang lupalop ng mundo ang iyong pinaggagawa. Kaya mahiya naman po kayo. Hindi nyo po kaya maging Pangulo. Bumaba na po kayo. Ayon po sa saligang batas ng Pilipinas, kung hindi nyo na po kaya maging Pangulo, ay nandyan po ang ating Vice Presidente inihalal ng 32 milyong Pilipino. Tama. Magpahinga kayo, baka may sakit po kayo, may karamdaman, wala pong problema sa amin yun. Ibigay nyo na po ang kapangyarihan sa Vice Presidente inihalal ng 32 milyong Pilipino. Maawa po kayo, alam po namin na alam nyo ang nangyayari sa Pilipinas. Magbulag-bulagan po kayo lahat. Wala na ibang puntahan. Sisigaw kami, Supreme Court! Maawa kayo sa mga tao! Kunti lang kami, kutang ako, isang ako. Pero ako po ay nagre-represente ng representative po ako ng OFW. Maawa po kayo. Mga OFW, ka-OFW ko po dyan. Patuloy lang po kayo, laban lang. Huwag po kayong umuwi dito sa Pilipinas. Magugutom po kayo. Okay lang kayo dyan. Tiisin nyo lang dyan. Tiisin nyo lang yan. Kaysa makita ninyo ang pamilya nyo at kapwa nito nagdarahop, sagsog, sa kahirapan dahil ating Pangulo ay napaka-inutil! Inutil! Bongbong Marcos, ito na po pinaka-inutil na Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Inutil! Inutil!
inutil. Una sa lahat po, marami nang sinabi po, Pangulong Bongbong Marcos, ang ating pong bansa. Wala, pangit. Ang Sige ating lang, kaya mo yan. Pwede ka magsaga. ay nararamdaman. Hinihiling po namin ang iyong awa. Maawa po kayo sa amin. Salamat po, inom lang ang tubig ha. Eh. Relax lang. Kaya mo yan. Relax lang. Hello, sorry lang. Kaya mo yan. Relax lang. Yung, sorry. Ang tatay digong po namin, nasa ibang bansa po siya. Alam niyo po ba yung pakiramdam na nasa ibang bansa? Maraming hindi nakakaalam kung ano ang pakiramdam ng nasa ibang bansa. Sobra ang oras doon ay parang taon. Napakatagal po. Sige. Pero okay lang po dahil mahal naman ang bayan namin, kaya nagtitiis kami doon. Okay, sige. Ganon na ganon din po ang ginawa ni Tatay Digong. Pinadaw siya daw ni Bongbong o ICC dahil sana kung may kasalanan man Tatay Digong, kung meron man siyang nagapag na batas dito sa ating bansa, sana nilitis siya dito sa bansang Pilipinas at hindi doon sa bansang Banyaga. Tama. Bongbong Marcos, wala na kaming respeto sa iyo! Sa inyo! Wala! Lalo na kaming mga OFW! Wala kaming mapuntahan! Wala kaming gobyernong matakbuhan! Umuwi kami, pamasahe namin sarili dahil walang repatriation! Ang sabihin mo, walang daanan na airplane kasi sarado lahat ang airspace. Napaka-weak mo naman! Presidente kayo nang sasabihin mo! Tama. Ang lawak ng buong mundo! Ang dami pwedeng liparan ng papunta tapos connected flight hanggang ng Pilipinas! Hindi mo sasabihin na sarado ang airspace! Napaka-inutil mong Pangulo! Kapal ng mukha mo! Inotel. Bongbong Marcos Inotel. Tapos ito pa, puro pa, isa pa. Ay, ayoko ng pangalawa kasi hindi na mabilang kanina pa. Bongbong Marcos, ito ang ginagawa mo na naman ngayon. Ito, Tatay Digong namin dahil hindi nyo naman papauwiin dahil pakain kayo ng pakain ng mga pera doon sa ICC. Gamit ang pera ng taong bayan. Hindi na kayo naawa. Dugo at pawis ng taong pasilisin nyo. Tama. Sabi! Para kayong buhaya, nilamon at nilapa ninyo ang taong bayan na hindi kayo naawa hanggat sa huli-huli ang dugo ng mga Pilipino pasipin. At hindi namin papayagan yan! Tama. Araw-araw kami magsisigaw, mabigan. Alam namin na maaawa sa katanghuan ng Pinas. Alam namin nakakaaway kami. Andito. Dahil alam namin hindi nila kami papabayaan. Wala na ibang matakbuhan. At paglala namin ang bansang Pilipinas dahil wala na po kaming ibang bansa. Nag-iisang Pilipinas lang po ang bansa namin. Tama. Hindi kami katulad sa inyo na kung magkagulo sa Pilipinas, ay Pilipinas, mayroon naman kayong mga bahay doon sa ibang bansa, lilipad lang kayo doon at makapambuhay nyo doon. Hindi ako sa kapan, kaya di kayo payag. Awa, sisigaw dito, dapat huko. Ang kawan nyo, ang Pilipino. Kayo, ano na ang aming mga OFW na naghirap doon. Sinirap, lahat ng hirap tinitiis. Hindi nyo ba alam? Ang laki ng tulong ng OFW. Ito na yan ang bansang Pilipinas. Tinagurian ng bagong bayani pero yung ginawa nyo, pag na sila doon, walang mapuntahan. Dahil kung pupunta sila sa embassy ng Pilipinas, ang sagot, walang pundo! Yun na, minataw Walang na. pundo daw! Ang mga embahada sa ibang bansa. Kahit inilalagay nyo sa mga malihan nyo lahat. Nasa lita nyo ang kakapal ng mukha nyo. Hindi na kayo nagsawa sa inyong yaman. Pati ang mga kapiranggot na makita ng ating mga drivers. Ito,
Hirap kalsada araw-araw sa init, sa ulan at init. At kung ano, yung mga maliliit nating kababayan, hindi nyo yun alam yung paghihirap nila. Sa paglilingkod nyo sa tingin, wala kayo ni isang proyektong nakikita namin. Puro ghost project, puro multo. Hanggang ngayon, pati ikaw naging multo dahil nawala ka. Okay lang. Sabi ng mga kasama ko, tama lang daw, pero first time ko itong nagsasalita. Okay lang. Okay lang ako, please. Okay lang, okay lang. O kasi, 23 years ako nagtrabaho sa ibang bansa. Ang laki ng ambag ko sa ekonomiya ng Pilipinas. Ako. Sabi ng mga kasama ko dito, tama na baka makulat ako. Ako na, hindi ako magkukulat. Kasi sigaw-sigaw ako, nagsasabihin ko kay Marcos, bumaba ka na! Bumaba ka na! Bumaba ka na! Marcos! Bumaba ka na! Bumaba ka na! Marcos! Bumaba ka na! Dahil kung hindi ka bumaba, kawawa ng mga Pilipino. Andyan naman po ang ating halan. Ayon sa ating saligang batas, Constitution 1987 Constitution. Hindi mo na kaya, si Bibi Sara na lang. Para maiahon niya ang bansang Pilipinas sa kahirapan. Kaya maawa na po kayo. Nagninilukluhod po kayo. Kami sa inyong harapan. Tanggapin niyo po ang aming pagsusumamo. Kaawaan niyo po kami. At inyo po pag-isipan kung ano ang dapat desisyon para sa taong bayan. Marami pong salamat at mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos bangag! Ang kapal na mukha mo! Marcos, paluin kita, helmet! Sige po. Mamalaman mo yung garit ang Alam po ninyo. Hindi natin